There are souls to rescue, there are souls to save. Send the light, send the light, send the light, send the light. We will spread the everlasting light with the willing heart in hand, giving God the glory evermore. We will follow His command. Send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, and let its radiant beams light the world, forevermore. We have heard the Macedonian call today. Send the light, send the light, send the light, send the light, and a golden offering at the cross we lay. Send the light, send the light, send the light, send the light. We will spread the everlasting light with the willing heart in hand.
Okay? Luke 19, verse 10. Awitin natin, Help Me Win the Lost. As we prepared for the message. I look into the faces of people everywhere. Help me see those souls in danger and headed to despair. Help me see the flame approaching around their fleeting days. Those who die without the Savior are lost to hellfire's flame. Help me win the Lord and see them in their need. Help me win the Lord. Salvation's cause to plead. Help me win the Lord. The Spirit is in power. Help me win the Lord. Use me now this song. 1 second. As I gaze into the future and see the lost man's tomb, help me always to remember there is an empty tomb. Jesus died for every sinner. He won the victory. Jesus lives in the Savior, salvation's overflow. Help me win the Lord, see them in their need. Help me win the Lord. Salvation's cause to plead. Help me win the Lord. The Spirit moves in power. Help me win the lost. Oh, use me now this song. Saan kailangang pag-isipan natin yung kahulugan nito para sa atin, lalong-lalo na kung ito po ay personal song. Pwedeng paki-flash nung last stanza, yung Help Me Win the Lost. Nakita niyo yung refrain? Hindi sinasabi ng refrain na, Lord, let them win the lost. Di ba? Nung kantahin nyo ba ito, pinersonal nyo? Na yun talaga ang kanta at yun talaga ang awit ng inyong puso. Kasi parang pagka hindi yun ang laman ng ating puso, parang yung awit natin hindi magiging handog. Tama? Kasi sabi nga natin, pag nandito na tayo, we worship. And we worship knowing that we are in the presence of God. So all the songs, all the prayer, all the offering that we are going to do is towards Him. So as we sing this song, talagang maisip mo, tinan mo, help me win the lost. Now, it is a prayer song, right? It is a prayer song. That means, Lord,
Ito ako, me. Me, in particular. Lord, help me win the lost. So, if that is your prayer song, and that is your commitment before God, then you have to do something about it. Natatakot tayo, totoo yun, normal yun. We are not propagating religion. We are propagating the gospel of our Lord Jesus Christ because the gospel is the only hope of people. Religion cannot save us. Religion cannot save us. It's only by the message of the gospel and faith to the gospel that we are saved. So talagang yung panalangin na ito, personalin mo na, help me win the lost. It is a song with passion. Yung parang you are pleading because people are lost and dying and going to hell. Na po? You have to do something about it. Sa araw-araw na niloob ng Panginoon, maniwala kayo't sa hindi, nung nandun pa kami nakatira sa Makadiyos, bihira naming mapakinggan yung tinatawag na sirena ng mga ambulansya. No? At ang unang adjustment namin, nung nakatira na kami dyan sa building na yan, tapat pa naman kami ng kalye. Sabi ko, makakatulog ba ako nito? Parang walang araw na hindi dadaan yung ambulansya. Siguro masasabi natin, higit sa 10 ambulansya ang dadaan dyan araw-araw. No? At talagang nagmamadali yung ambulansya. Why? Because they want to save a life. Di ba? Sa atin, iniisip natin, nagmamadali sila para dugtungan ang buhay ng isang nasa balag ng alanganin. Dadalhin nila ito sa makakagamot sa kanila. Pero sa araw-araw, totoo, nakakakilos tayo, may kalakasan tayo. Pero pag tumingin ka sa labas, nakikita mo ba ang mga tao na nangangailangan ng tagapagligtas? No? Sabi nga ni Pablo, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and to the Greek. You are now entrusted with the powerful gospel that being changed in the lives of people. This is not mere message. Ano po? Kaya urgent itong urgent itong call na ito. Help me win the lost. Help me win the lost and see them in their need as the Lord has seen. No? When the Lord saw the multitudes, He was moved with compassion upon them because they were like sheep without a shepherd. Kaya nga sabi niya, pray ye therefore the Lord of the harvest that He may send forth laborers into His harvest. No? For the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Tonight, we conclude the missions conference or missions month emphasis. But missions continues as long as there are souls that are not sure where they are going to go if they die today. Sabi ko nga, a lot of people have prepared for this life, but not for the life to come. Mamuhay ka man na 969 years old, katulad ni Methuselah, in comparison to eternity, that life of Methuselah will just be a dot in a very long line of eternal life. And so, you better think that when we sing this song, it really would sink in and give a message that it is really a truthful desire that we have in our hearts. Sa gabing ito, pinagpala po tayo na nagkukwentuhan kami ng tagapagsalita niya dahil hindi ko po alam yung kanyang experience as far as salvation is concerned. Pero nag-meet po kami ng tatay nito noong napunta ako sa Promised Land. Tangkad ng tatay niya. Sundalo ko si tatay niya. No? Air Force, tama? Philippine Air Force. Kaya nung mag-usap kami nung tatay niya, nag-connect agad kami. Bakit? Hindi naman ako Air Force. Pero lumaki ako sa kampo ng Fernando Air Base, Air Force. So nagkwentuhan agad kami ng tatay niya. So, alam mo, yung mga kilala niya, kilala ko rin. No? So, doon yung connect namin. Pero si Brother Dennis, nung mga time na yon, nag-grow siya during that time sa Promised Land.
At nung 2005, doon pala siya na nakakilala sa Panginoon. And the Lord slowly, katulad na sabi kanina, yung sinabi ni Brother Matt, no, nagsi-senior moments na naman ako, when God calls, He prepares. Tama? That is not exactly what He said, but somehow the thought is like that. No? Pag tinawag ka ng Panginoon, ihahanda ka rin ng Panginoon. No? At siya po talaga may planong kakaiba. Plano niya na mag-migrate sila sa Canada. Pero yun ang plano nila. Yun yung master plan nila. Pero iniba ng Panginoon yung kanilang plano, which is the master's plan. Sa loob ng 2 taon na walang pastor ang Marikina Baptist Bible Fellowship o Church, marami po ang finild na mga possible pastors doon. In fact, si Pastor Katap, si Pastor Sacramento, nag-fill in sila. Actually, hindi nyo alam ito, pero kinausap ko noon si Dr. Andrew Minick. Sabi ko, Sir, would you like to consider this ministry in Marikina? Sabi niya, I'll be thinking about that and we'll be praying about it. Nag-follow sila. Ngayon, talaga nag-pray ang Marikina habang nagpe-pray din kami. Kasi mahirap kasi yung wala talagang tatayong pastor yung church. And eventually, at that right moment, nilid ng Panginoon ang Marikina na kanilang kuhanin ang isang pastor na kilala ko na may puso para sa gawain ng Panginoon. Pero bago ko siya ipakilala, papakilala ko muna yung better half, si Sister Shirley. Sister Shirley, pwede kang tumayo. Kaway-kaway ng parang Miss Universe ng konti. Joke, yan talaga. Alam mo yun, sarap pagkakasama ko si mga taga-Promised Land din eh. Parang hindi ako malis ng church kasi palagay ako doon sa church nila. Sila ang hindi mapalagay pag andun ako. So, ngayon po, para dalhin ang hamon ng salita ng Panginoon sa atin, pinapakilala ko po sa inyo ang kasalukuyang interim pastor po ng Marikina Baptist Bible Church, si Pastor Dennis De Mata. Pastor. Gabi po sa bawat isa po sa atin. Ako po ay si Pastor Dennis De Mata at ako po ay lumaki sa Malabon, tinatawag na Bahamas kasi palaging baha, mas baha, binaliktad lang po. Ako po ay naligtas noong 2005 at nung time na yon galing ako sa concert ng rock music at hapon na ako nakauwi at magpapahinga. Pero yung nanay ko, pinipilit akong mag-church. Bago kasi siyang uma-attend sa church sa Promised Land at sinabi niya, sumama daw ako sa kanya. So sabi ko, ayokong sumama pero inaaway niya ako. Kaya napilitan akong sumama. At hindi ko alam na yun pala ang time na makikilala ko po ang Panginoon sapagkat yun yung time na ako ay nasira ng Ebanghelyo at nakakilala po sa Panginoon. That was 2005. And then, September din po noon, 2005, isinama ako dito sa missions conference din po. Naalala ko, meron nag-preach dito ng Isaiah chapter 6, verse 8. At yun yung time na sabi ko, isusuko ko ang buhay ko sa Panginoon. So, ito na po yun. At salamat sa Panginoon dahil po sa biyaya niya, ako po ay nakakilala sa Panginoon. Pangalawa, ako po ay tinawag ng Panginoon sa gawain niya. At nung 2019, kami po ay kinasal ng aking asawa at nagpasya ako muna na habang nagmi-minister ay mag-work ako sa
isang company. So nagtrabaho po ako sa industrial company for 2.5 years. Kami po ay gumagawa ng mga malalaking blower at mga exhaust fan na sinusupply sa mga mall, sa mga factory. Pero ang plano talaga namin ay magmamigrate kami sa Canada. Pero hindi ko alam dahil ibang leading sa akin ng Panginoon. Kaya yung time na yon parang naghigpit yung Canada at sinarado ng Panginoon para sa amin. Bagamat binigyan kami ng visa pero hindi kami pumunta dahil alam ko na hindi yun ang plano ng Panginoon. So 2025, February 28, nag-end yung contract at sabi ko hindi na ako tutuloy. Kasi ito ang kalooban ng Panginoon. So, March 2, sa biyaya po ng Panginoon, ako po ay nagpapastor sa Baptist Fellowship. Marikina. Nakakalimutan ko yung... Marikina Baptist Bible Christian Fellowship. So, yun po ang church sa Marikina. So, salamat po sa Panginoon dahil sa biyaya po niya ay naorganisa po ang mga gawain. At sa ngayon po, ang focus namin ay aralin po yung statement of faith sapagkat ito po ay kinakailangan para pangalagaan po ang paniniwala at doktrina ng mga mananampalataya. At inoorganisa rin po natin yung church membership and constitution and bylaws ng church na kinakailangan para sa church. At patuloy po ang gawain ng Panginoon sa Marikina. At sa biyaya po ng Panginoon, establish po namin ang prayer meeting every Saturday, sa iba Thursdays or Wednesday, pero kung saan available ang bawat isa at makakadalo ay ganun po ang napag-schedulean po namin. At salamat din sa Panginoon dahil patuloy rin po ang evangelism ng church. At sa katunayan, sa biyaya po ng Panginoon, meron po kaming isang kabataan na nasyiran. At patuloy po siya sa pag-attend sa church at bina-Bible study. So salamat po sa Panginoon sa paggamit niya po sa atin sa gawain po ng Panginoon. At humingi po kami ng panalangin. Una ay sa October 25, kami po ay nakatakdang magdaos ng 19th anniversary, I think. Sa October 12 po ng 2025. At pakipanalangin din po na patuloy na patatagin ng church sa gawain, at magpatuloy po at magkaroon ng mga Bible studies at patuloy sa evangelism. So yun po, maraming salamat po sa opportunity. At bago po natin pag-aralan ang salita po ng Diyos, hinihiling ko po na tayo po ay manalangin sandali. Let's pray po. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa opportunity na ako po ay magamit mo sa bawat isa pong mga kapatid para ipahayag po ang salita mo. At dalayan ko po na gamitin niyo po ako effectively and mightily. At kayo po ang kumilos. Ang bawat isa na makikinig ay maunawaan po ang mga katotohanan dito. At tumugon po kami sa mensahe mo, Panginoon, at isuko po namin ang aming buhay para sa iyong gawain. Ito po aming dalangin sa ngalan po ni Kristo Jesus. Amen. Ang passage po na nais ko pong i-share sa bawat isa po sa atin ay mula po sa 1 Corinthians chapter 11. Ang sabi po dito, chapter 11 verse 1. So babasahin ko po at pakisundan na lamang po ng yung mga mata. Ang sabi diyan ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto, "Be ye followers of me, even as I also am of Christ." Alam niyo po, maraming mga Kristiyano ang nais
i-honor ang Panginoon, ano? Pero nakakalungkot dahil pagdating sa mga practice ay kuminsan nahuhulog tayo, ano, sa hindi sundin ang kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. As one writer observed, sabi nga po niya, the greatest enemy of love is not hate, but self-interest. Ano? The greatest enemy of love is not hate, but self-interest. Kapag ang ating pong mga puso ay nakadikit sa kaginhawaan, gusto nating guminhawa kaysa sumunod sa Panginoon kahit mahirap, at mapanatili yung ating mga reputasyon, ay nakakalimutan natin kung minsan kung bakit dumating si Jesus Christ sa mundong ito. Ano? Instead of moving toward those laws without God, we shrink back, we delay, and keep silent para ihayag ang Ebanghelyo. And meron po tayong tendency toward self-preservation. And often, mas pinapahalagahan natin yung comfort zone. Ano? Yung reputation natin, yung convenience natin, more than God's glory and the salvation of other people. We shrink back in fear of rejection. Di ba? May mga mananampalataya natatakot mag-share ng gospel dahil baka ma-reject sila. No? We forget the power of the gospel and delay obedience by waiting for the right time. Kuminsan, hindi pa to ang time, ano? Kailan ng panahon para tayo ay humayo at mangaral ng salita ng Panginoon. At sometimes, we even judge or avoid those who most need Christ, treating mission as optional or only for a few. Hindi yan para sa akin. Siguro para sa mga pastor lang yan o sa mga nandiyan sa full-time ministry. At kapag ginagawa mo natin ito, tayo po ay nabigo na gayahin at tularan ng Panginoon. Na nagpakumbaba para sa atin at inabot ang mga makasalanan na ayaw po natin at inalay po niya ang kanyang buhay para ibalik tayo sa Diyos. So, this is the challenge and reminder to us. Tayo mga mananampalataya, let us imitate Jesus in His action in reaching out those who are lost and leading them to God. Tularan po natin si Jesus sa kanyang magawa at pag-abot ng mga naliligaw at ilapit sila sa Diyos. Kaya nga ang magandang natin ang pag-aaral ay imitate Christ in reaching the lost. Yan po ang ating pamagat. Ngayon, bago natin pag-aaralan ito, tingnan po natin yung context ng sinabi ni Apostle Paul. Ito po ay exhortation niya sa 1 Corinthians chapter 11 na sinabi niya sa ibang salin ay imitate me as I imitate Christ. Ito ay directly nanggaling po sa kanyang argument sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31 hanggang 33. At makikita po natin dito na hinihimok mo ni Apostle Paul yung mga mananampalataya na gawin ang lahat ng bagay para sa kaluwalhatian po ng ating Diyos. At iwasan ang magkaroon ng offense o unnecessary offense at hanapin ang kaligtasan ng ibang mga tao. No? So, yun ang context ng sinabi ni Apostle Paul na tularan niyo ko gaya ng ginagawa ko kay Kristo. At nakapaloob po iyon, para gawin ang kalooban ng Diyos, luwalhatiin ng Panginoon at abutin yung mga tao at ilapit sila sa Diyos. At makikita po natin yung kanyang personal example ay hindi nakasentro sa kanyang sarili, kundi nakasentro po kay Kristo. At ito pong pattern ng buhay ni Apostle Paul ay pattern after the Lord who humbled Himself, sought the lost, and gave His life for sinners. So dito po, yung mga Corinthian church, nangangailangan po sila ng reminder
Because they were tempted toward self-interest, sa kanilang pride, sa kanilang division, yung kanilang mga pag-uugali that undermine the mission of preaching people for God. At ganun din po sa ating time, tayo pong mga mananampalataya, nakakaranas din po ng mga struggle na ganito. Kung minsan, mas priority natin yung comfort, yung reputation natin. Ayaw natin mapahiya sa mga tao. Yung personal freedom over the urgent call to share Christ. Kaya nga po, etong passage na ito ay hinihimok tayo na examine natin ang ating mga puso at realign po natin ang ating buhay sa Panginoong Hesus na siya po ay dumating dito not to be served but to serve and to give His life a ransom for many. So this message po ay tinatawag tayo na i-reject natin yung self-centeredness at i-embrace po natin ang example ng ating Panginoong Hesus to actively pursue the lost with the gospel, empowered by His Spirit and motivated by His love. Ngayon ang tanong sa atin, ano ba yung mga pagkilos na ginawa ng Panginoon na makikita natin na kailangan nating gayahin siya, na kailangan nating tularan siya sa kanyang mga ginawa. At least meron pong 5 bagay na dapat po nating gayahin mula sa ating Panginoong Hesus. And I think, isa po ito sa major na mga katotohanan na dapat nating magawa bilang mga tagasunod ni Kristo. So una, Jesus Himself came down to earth. Si Jesus mismo ay dumating dito sa mundo. Dito po sa katotohanan ito, makikita po natin yung pagkilos ng Panginoon. Siya po ay bumaba dito sa mundo so that He could reach the people. Abutin yung mga tao. Ngayon, ano ba ang attitude ng Panginoon? Or ang kanyang puso when He came down to earth? So ito po yung subpoint A natin. It is a voluntary coming into the world. Ito po ay kusang loob na pagdating sa mundo. Although, sa ilang mga verses sa Bible, sinabi po na ang Father ang nag-send kay Jesus. Makikita po natin yan, Totoo po yan. Pero hindi po natin pwedeng i-deny that Jesus Himself decided it voluntarily, willingly. And the Father did not force Him. At sa katunayan, sa Mark chapter 10, verse 45, malinaw po na ipinahayag po sa atin, nung sinabi po ni Jesus, sabi niyan, "For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many." Yung word na came, ito po ay pagpapasya ni Jesus Christ. Siya po ang nag-decide dito, hindi siya pinilit. The same is true. Yung statement na ginamit sa Matthew chapter 20 verse 28. At ganun din po sa binanggit ni Apostle Paul sa kanyang statement sa 1 Timothy chapter 1 verse 15 nung sinabi po niya, "This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world." Pagpapasya po yan ng Panginoon. The Lord Jesus spoke of the Son of Man to refer to Himself. The Son of Man in the Old Testament ay tumutukoy po sa Messiah na binanggit po sa Daniel chapter 7 verse 13 hanggang 14 na darating dito sa mundo para maghari. At pinapahayag po dito na ang Panginoong Hesus mismo ang Messiah na maghahari dito sa mundo. But at this point in time, as He said, it does not refer to His reign, but to His sacrifice. And He said, He came announcing to us His voluntary decision to come sa mundong ito. At ito po ay nangangahulugan na ang
pagparito ng Panginoong Hesus sa mundo ay willingly. Kusang loob po ito. And He was not forced to come, but He is willing. He voluntarily decided to come sa mundong ito, and even His death was a voluntary decision. Sa katunayan, binanggit po niya sa John chapter 10, verse 15. He laid down His life for His sheep. Now, ano po ba ang nangyari nung si Jesus Christ ay voluntarily nag-decide na pumarito sa mundong ito? Ano? What is accompanied in His voluntary decision? Ito po yung subpoint B natin. It was accompanied by a great sacrifice. Ito ay may kaakibat na malaking pagsasakripisyo. Again, He said sa kanyang statement sa Mark chapter 10 verse 45, "For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many." It is a display of humility. Because He said not to be ministered unto, but to minister. At ito po ang sinabi sa 2 Corinthians chapter 9. Nagpapahayag po na si Apostle Paul, nung sabihin niya kung ano ang ginawa ni Jesus Christ, he said, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that ye through His poverty might be rich." It shows that Jesus sacrificed His good condition in heaven to come down dito sa mundong ito para maglingkod. At sa katunayan ay maging servant ng Father at gawin ang kanyang kalooban dito sa mundo. At sa Philippians chapter 2 verse 6 hanggang 8, tinuturuan po tayo na si Jesus Christ hindi siya nag-cling sa kanyang equality. Hindi siya kapit-tuko sa pagiging kapantay ng Diyos, but He humbled Himself, taking the form of a servant. Ito po ay great humility mula sa ating Panginoon. At hindi lang po iyon, yung kanyang pag-iwan sa langit, ang outcome ng kanyang ginawa, but it involved sacrificing His own life. Because He said in Mark 10:45 that the Son of Man came to give His life a ransom for many. He said also in John chapter 10 verse 15, sabi niya, "I lay down my life for the sheep." The Apostle Paul further said sa Galatians chapter 1 verse 4 that Jesus Christ gave Himself for our sins. Again, this is a voluntary and willing na ginawa niya para sa atin. Ganun din sa 1 Timothy chapter 2 verse 6, he further stated that He gave Himself a ransom for all. Ito pong statement na to ay ebidensya na ang sacrifice ni Jesus Christ ay kusang loob. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Not only did the Lord left heaven, but He gave His own life for all people. It shows the great sacrifice He made for all people. It is also a sign of His great love for each person. And in reality, this is the real mission. Bakit po? Kasi ang mission ay involved dyan yung iiwan mo ang comfort zone mo. To reach out the people at akayin sila sa Panginoon. It involves humility and the sacrifice of life. True mission requires a willingness to relinquish comfort and status for Christ's sake. Whether near or far, it is necessary to sacrifice as Jesus did. And if we are seeking the salvation of men, we are willing to sacrifice. Kagaya po ng sakripisyo ng Panginoong Hesus.
At ngayon, ang tanong sa atin ay, are we willing to sacrifice? Iwan ang ating mga comfort zone para abutin ng mga tao at tilapit sila sa Panginoon. Ngayon, ano po ba ang purpose ng pagdating ni Jesus Christ dito sa mundo? Pangatlong subpoint po natin, it has the purpose of salvation and redemption. Jesus himself said the purpose sa kanyang pagdating, it was to seek and to save that which was lost. The Apostle Paul also stated the purpose of Jesus coming sa mundong ito. Ang sabi niya sa 1 Timothy chapter 1 verse 15, to save sinners. At ganoon din po sa Titus, sinabi niya that he might redeem us from all iniquity and unto himself a peculiar people. Sa Galatians chapter 4 verse 4 hanggang 5, sinabi po, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son to redeem them that were under the law. The Lord wants to save us dahil tayo po ay nakatalagang maghirap sa impyerno. Parusahan tayo ng Diyos. God wants to bring us back and reconcile our relationship with God. God wants to set us free from the curse of sin. God wants to give us new life. God wants us to be saved. We can see here that the Lord cares so much for us. Bakit? Kasi ayaw niya po tayong mapahamak. Ayaw niya tayong maparusahan doon sa impyerno. And this is the sincere heart of those who are truly seeking the salvation of souls. Kung talagang may malasakit tayo sa ating kapwa-tao, handa nating ilapit sila sa Panginoon, abutin sila. And it should also be our hearts for those who are not in the Lord. Ngayon, when Jesus came down to earth at namuhay siya sa kalagitnaan natin, sa mga tao, ano ang kanyang ginawa? What was Jesus most concerned with when He was here on earth? So pangalawang points po natin, Jesus, while still on earth, was busy and diligent in preaching the gospel. Si Jesus po habang nasa mundo ay abala at masipag sa pangaral ng Ebanghelyo. At makikita po natin dito yung kasipagan ng Panginoong Hesus sa pag-share ng gospel sa mga tao. And here we also see the great desire of the Lord for the salvation of men. How did He show it? So ito po yung subpoint A natin. He goes to various places to preach the good news. Siya po ay pumunta sa iba't ibang mga lugar upang mangaral ng mabuting balita. At sa katunayan, sinabi po ni Mark sa chapter 1 verse 14 to 15, sabi niya diyan, Jesus went into Galilee preaching the gospel of the kingdom of God, saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Also, according to Matthew, he said that Jesus, from that time, He began to preach. Sa Mark, verse 21 and chapter 1, sinabi niya din, they went into Capernaum to preach and taught. Also, sinabi niya sa kanyang mga disciple, sabi niya sa Mark chapter 1 verse 38, let us go into other towns that I may preach. And they did preach in Galilee. Sa verse 39. Makikita po natin dito na si Jesus Christ, nag-travel po siya kasama yung kanyang mga disciple sa iba't ibang lugar para mangaral ng mabuting balita sa mga tao. And we are told that He is busy sa mundong ito. Sa katunayan nga, di ba? Nung sinabi sa John chapter 4 na yung Samaritan woman, bago mananghalian o pananghalian na yon, sabi niya sa mga disciple niya,
my meat is to do the will of Him that sent me. No? At makikita po natin dito na isa sa mga priorities ng Panginoon was to preach the gospel to the people. Jesus wants to bring a person to God. Jesus wants people to be right with God. Ano ba ang pinagkakaabalahan natin bilang mga mananampalataya? Siguro abala tayo sa trabaho, Walang masama po doon. Abala tayo sa mga responsibility natin. Pero bilang mga mananampalataya, abala rin po ba tayo sa pagbabahagi ng ebanghelyo sa mga tao? Ano ba ang priority natin bilang mga anak ng Diyos? Ngayon, what else did Jesus do while He was on earth? Letter B, He strives to fulfill the purpose of His coming. He strives to fulfill the purpose of His coming. Siya po ay nagsumikap upang tuparin ang layunin ng kanyang pagparito. Sabi diyan sa verse 38, yung kanyang reason kung bakit siya nasa mundong ito. Sabi niya, "For therefore I came forth." Sa original language ay included yung this. And these words refers to going to other places to preach the gospel. At sinabi pa po niya sa Luke chapter 4 verse 43, "For therefore I am sent." He was referring to preaching to other people ng ebanghelyo o yung kingdom of God, good news ng kingdom of God. At sa verse 44, siya po ay nagpatuloy para i-preach ang ebanghelyo. Kaya nga po makikita po natin dito again yung kasipagan ng Panginoong Hesus para ibahagi ang ebanghelyo. No? And the reason and purpose of His coming sa mundong ito. And one of them is the preaching of the gospel to people in various places. And it declares that He wasted no time in carrying out the purpose and reason of His coming sa mundong ito. Kaya nga po, busy siya at hardworking ang ating Panginoong Hesus to preach. Bakit? Kasi gusto niya yung mga tao ay maligtas. Pangalawa, He wanted the Father's will to be done sa kanyang buhay. This is the will of God the Father for Him. If there is anyone we should imitate sa kasipagan para sa pag-abot sa mga tao tungo sa Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya mismo. Hindi niya sinayang ang kanyang panahon para abutin yung mga tao. And in fact, if Jesus did not strive to fulfill the purpose of His coming, first, He would leave no example sa atin. And second, we cannot be saved. So we must also do what He did because we are called to imitate Him. And this is God's will for us. Walang masama na maging masipag tayo sa ating mga trabaho, mga responsibility sa ating mga tahanan. Pero masipag din po ba tayo sa pag-abot ng mga tao para sa Panginoon? Jesus has given us the example. Now let us imitate Him, and we must be the ones who need to act and be busy in the work. So another way Jesus showed His great love for souls was His decision to appoint people to be His successors sa gawain. Ano po ang ebidensya nito? Pangatlong puntos po natin. Jesus, while on earth, chose His disciples for the purpose of leading people to God. Si Jesus po habang nasa mundo, pumili po siya ng mga alagad para sa layuning akayin ng mga tao tungo sa Diyos. Again, example ng Panginoon dito, tumawag siya ng mga tao, para ilapit sa Panginoon. Ngayon ang tanong, what are
What are some of the examples nito? Subpoint 8 po natin, He called and urged people to do His mission on earth. Yan ang purpose niya. Kung bakit siya tumawag ng mga tao. No? Kung bakit siya nag-appoint ng mga tao. At ayon kay Mark, as Jesus passed by sa Sea of Galilee, nakita niya po si Peter at yung kanyang brother, si Andrew, doing their work as fisherman. No? Sa chapter 1 ng Mark, verse 16. At sinabi po niya sa kanila, sa verse 17, "Come ye after me, and I will make you to become fishers of men." Jesus called these two to help him sa work ng pag-akay sa mga tao. The same thing happened sa dalawang magkapatid din, si James and John, sa verses 19 and 20. Jesus also called Matthew to follow him and be a partner in the work. Chapter 2 ng Mark, verse 14. At yung sinabi dyan na follow, ito po ay nag-express na strong urge to come and take part. And as a result, those whom Jesus called and urged to come followed Him. Dahil po sinabi sa verse 18, "And straightway they forsook their nets and followed Him." Also in verse 20, sinabi po niya, "And straightway He called them, and they left their father Zebedee in the boat with the hired men and followed Him." Of course, hindi po inabandona ng magkapatid yung kanilang tatay, dito. Yung kanyang tatay, merong mga helpers sila sa kanilang negosyo na binanggit. So also was Matthew's response to Jesus' calling. And this tells us that when the Lord calls us sa kanyang gawain, we should not delay and hesitate to obey. Huwag tayong mag-delay. Pag sinabi ng Panginoon, humayo tayo. Kung minsan may mga tao nagpe-pray, "Lord, hahayo ba ako?" Huwag nating ipag-pray kung hahayo tayo kasi sinabi na, humayo tayo. Malinaw po ang sinabi ng Biblia, Huwag mong ipag-pray kung hahayo ka ba o hindi. Kasi in-answered na yan ng Panginoon. Go na. Make disciple na. The Lord's call to be a part of His work is a serious and important task that should not be ignored at hindi dapat i-postpone. So if we are called, let us respond immediately to the call. So when the Lord says, "Follow me," ano ang ating sagot sa Panginoon? "Yes, Lord, I will follow you." Yan po ang ating sagot sa Panginoon. Pangalawang subpoint po na makikita po natin, He wisely appointed His disciples to preach good news as well. Dito po ay pumili po siya ng mga alagad para i-carry out ang kanyang gawain, para akayin yung mga tao. At sa katunayan, sa Mark chapter 3, verse 13 hanggang 14, Jesus went up on a mountain and there He chose 12 disciples. At pagdating sa verse 16 hanggang 19, Jesus mentioned the names of His disciples na kanyang pinili. And after the calling and ordination of the 12, Jesus sent them sa Mark chapter 6. At ano ang purpose kung bakit niya pinili yung mga disciple na yon? Isa sa mga purpose ng Panginoon para mag-akay din sila ng mga tao at ilapit sa Panginoon. And Jesus' appointment of His disciples to be part of the work is a sign that leading people to God is a serious duty and an important work. This shows that Jesus wants to reach many people and lead them to God. Hindi ibig sabihin na hindi kaya ng Panginoon, pero gusto niya tayong maging part ng gawain na yun. And yung gawain ng pag-akay ng mga tao sa Panginoon, hindi po ito burden, ito ay privilege.
If there is one of our most important responsibilities as believers, it is to reach out those who have gone astray. And one of God's design for reaching people and bringing them closer to God is to call believers and use them as an instrument. Gamitin tayo ng Panginoon. So let us be willing and be prepared for the task. And another thing Jesus did before He died is that He will make this His most important mission in coming to earth. And this is the final mission of Jesus here on earth. Ano yun? Pang-apat po, Jesus died on the cross for sinners. Yan po yung pang-apat na main point natin. Si Jesus ay namatay sa krus para sa mga makasalanan. The Apostle Paul said sa Romans chapter 5, verse 6, that Christ died for the ungodly. Verse 8, while we were yet sinners, Christ died for us. These verses attested to the sacrifice Jesus made for sinners. And it declared that it was not His sin, but for the sinners. Sa atin yun. What kind of death did Jesus experience on the cross? Ito po ay horrible death. It was a horrible death. Jesus experienced torture before being crucified. In John chapter 19, verse 1 to 3, it was said that He was severely beaten, and the soldiers made a crown of thorns and put it on His head, and clothed Him, and the soldiers came to Him, insult Him, and then punch Him. In Mark chapter 15, verse 19, after the soldiers smacked Him, sinabi doon, they smote Him in the head with a reed. The word smote expresses repeated action. Ibig sabihin, paulit-ulit na hinahampas yung ulo niya na merong crown of thorns. Hindi lang isang beses. He was brutally beaten by the soldier. So is the statement sa Matthew chapter 27, verse 28 and 31 about Jesus, yung kanyang naranasan sa mga Roman soldiers. At sinabi po dito, they stripped Him and put a scarlet robe on Him. And when they had plaited a crown of thorns, they put it upon His head and put a reed in His right hand. They bowed their knee before Him and mocked Him, saying, Hail, King of the Jews, and they spit upon Him and smote Him on the head. After all of this, He was sent to carry the cross sa kanyang shoulder. And there's a John chapter 19, verse 16 to 17, sinabi po, they took Jesus and led Him away, and He is bearing His cross, went forth to a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha. Ito po ang nangyari sa Panginoong Hesus. However, this horrible death expresses God's heart for humanity. Ano po ang patunay? It is a revelation of God's love. Etong ginawa ng Panginoon na pagsasakripisyo ng kanyang buhay at brutal na pagpapahirap sa Kanya ay kapahayagan po ng pagmamahal ng Diyos. It is a revelation of God's love. According to the statement ni Apostle Paul sa Romans chapter 5, verse 8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ang proof ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa pong tao ay ipinahayag po niya sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. And John further said that because of God's great love for each person, He gave His only begotten Son. And the truth is that God loved us because He sent His Son as a ransom for our sins. Because of God's great love for us, He sent His Son into the world
And the Son, out of love for humanity, was willing to lay down his own life for the salvation of human being. This is the true and great love that determined to do what is most necessary and good for all, and willing to sacrifice life for the good of each person. At kung tayo ay mayroong pagmamahal, gaya ng pagmamahal ni Kristo, ganun din siguro ang gagawin natin. Ganun din ang gagawin natin. If we love people as God loves, we will reach out to them and make glorifying effort to win other people para sa Panginoon. Pangatlong katotohanan sa point natin is sa substitutionary death. Yung word na ginamit sa Matthew chapter 20, verse 28, at sa Mark chapter 10, verse 45, na salitang for ay nagpapahayag po ng substitution. Ibig sabihin, replacing one thing or person with another. This means that Jesus died in our place. He took our place. We deserve to die and perish, but He died for us. The same is true sa word na ginamit sa 2 Corinthians chapter 5, verse 15. Nung sinabi diyan, He died for all. Sa place ng lahat ng mga tao. And 1 Timothy chapter 2, verse 6 says that Christ gave Himself a ransom for all. Declares the atonement of Jesus. Ibig sabihin, ang Panginoong Jesus po ay ginawang kasalanan para sa atin. For our sakes, even though He knew no sin, and He suffered for the sins of the unrighteous, and He was wounded for our transgression, He was bruised for our iniquities, and He bore our sins on the tree. And this means that Jesus has taken our place. Tayo ang dapat mapahamak, pero siya ang naparusahan. Our position is that we are sinners and doomed to die sa eternal hell. But because Jesus has taken our place, we will not be damned. If we truly and completely put our faith in Jesus Christ. Jesus has already suffered all the suffering, hardships, and brutal death for us. So when a person decides na ilagak ang kanyang pananampalataya kay Kristo, siya ay maliligtas. Siya ang pumalit sa atin na sana dapat tayo ang mapahamak. Ngayon, after what the Lord Jesus did on the cross, syempre, siya po ay muling nabuhay. Po ba? And after His resurrection, and before His ascension, nag-instruct ho siya sa mga disciples niya, sa kanyang mga alagad. And this is the mandate for the disciples of Jesus. Ano po yun? Panghuling puntos po natin, Jesus, before ascending into heaven, instructed His disciples to go. It expresses the responsibility of the Lord's disciple in reaching out to those who are lost. Paano niya in-instruct ang kanyang mga disciples na humayo? Letter A po natin, He commanded His disciples to go into all the world and make disciples of all nations. Napakalawak po ng gawain. According sa John chapter 20 verse 21, Peace be with you, as the Father hath sent me, even so send I you. Pinahayo niya po, inuutusan niyang humayo ang kanyang mga alagad. At ganoon din sa Mark 16 verse 15, inutusan niya ang kanyang mga disipulo, sabi niya, go into all the world and preach the gospel to every creature. At ito po ay tumutukoy sa evangelism. And also according to Matthew chapter 28 verse 19 to 20, the Lord told His disciples, go ye therefore and teach all nations.
This in turn refers to discipleship making. And this is the goal of the mission. This is the purpose of seeking the salvation of soul. Inutusan niya ang mga alagad. Aakyat na siya sa langit. Tayo na ngayon ang may responsibilidad. Nasa atin na ang baton, pinasa na sa atin. Ano ang gagawin po natin? Ano? The disciples of Jesus were commanded by Him to continue the work He had begun to do. Since Jesus was leaving and returning to His kingdom in heaven, the disciples were instructed and commanded to go and preach the good news, lead the people, and make them followers of Jesus. And it states that the disciples have the responsibility of preaching people. Meron tayong responsibility. At gawin po natin. And as Jesus said, ang scope ng work ay great. That's why sinabi diyan, all creature, all nation, hindi lang sa ibang dito lang, sa particular lang. Ang scope ng work ay napakalawak, buong mundo. Konti lang ang missionary. Kulang ang buhay natin para abutin yung mga tao. Wala na yung mga disciples. Nasa church era na tayo. Ito na ngayon, nasa atin na ang responsibility. At tinatawag po tayo na humayo. Therefore, this instruction does not end because until now, there are still places that have not been reached by the gospel. And there are still people who are not yet followers of the Lord. So we need to act and obey this command as Jesus acted. At naalala ko yung sinabi ng isang missionary, sabi niya, many people are dying without Jesus. At sinabi yon sa context ng ang missionary ay nagsishare sa isang tao. At ang sabi ng taong sinisharan niya, bakit ngayon lang yan? Paano yung mga ninuno ko, yung mga namatay na sa pamilya namin, hindi pa sila nakarinig. Mga kapatid, iniatang po ng Panginoon sa atin ang responsibility. Gayahin po, tularan natin ang Panginoon. At hindi po tayo iiwan ng Panginoon. At sa katunayan, He gave a promise to His disciples as they go. Ang sabi nga sa Luke chapter 24 verse 49, Jesus said to them, "And behold, I send the promise of my Father upon you." At according to Matthew chapter 28 verse 20, the Lord said to His disciples, "And behold, I am with you always, even unto the end of the age." Sa Acts chapter 1 verse 8, "But ye will receive power when the Holy Ghost is come upon you." The promise of Jesus to be with His disciples is to send the Holy Spirit to them, to help them in the work of going out and reaching people. Huwag tayong matakot kasi kasama natin ang Panginoon. At hindi tayo pababayaan ng Panginoon. And because of the promise of Jesus to His disciples, they should not be afraid as they go. Natatakot ka bang mag-share? Takot ka bang ma-reject? Nandiyan ang pangako ng Panginoon para sa iyo. If we want to reach others and draw them to the Lord, let us imitate what the Lord did. Sabi ni Apostle Paul, follow me as I follow Christ. Imitate me as I imitate Christ. So nandito tayo, tularan natin si Kristo sa pag-abot ng mga tao, pag-abot ng mga naliligaw, akayin sila sa Panginoon. Meron na tayong example. Nasa atin ang responsibility. Gawin natin ang ipinapagawa ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos, salamat po sa inyong pong salita. Lord, patawad po sa mga panahon na nagdi-delay kami sa calling na ito. Lahat po kami ay may pananagutan. Salamat sa halimbawa po ng Panginoon
dahil siya mismo ang nanguna, pagpapatunay ng kanyang pagmamahal. Tulungan niyo po kami na tularan siya, gawin ang pinapagawa niya, Panginoon. Ito po ang kalooban mo para sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami, dakilang Diyos, na maging matapat sa ganitong gawain, Panginoon. Salamat sa biyaya mo, sapagkat alam po namin, hindi niyo po kami pababayaan at iiwan. Alam po namin, nakasama po namin kayo, Panginoon. Gayunpaman, Panginoon, dalangin po namin na gamitin niyo po kami, Panginoon. Gamitin niyo po ang bawat isa. Ang iglesyang ito at ang iba pong mga mananampalataya, maging handa po kami na sundin ang kalooban mo, dakilang Diyos. Maging handang magsakripisyo para abutin ang mga tao. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aking panalangin sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat. Kung nasundan po natin yung mensahe, pinapakita po doon gaano kahalaga yung naiatang sa atin na pananagutan para abutin ang mga tao at dalhin sa kanila ang ebanghelyo. Una, pinakita ng Panginoon na napakahalaga ito sapagkat siya mismo ang nanguna. Kasi pwede naman siya magpadala, tama, kung gusto niya, dahil siya ay nakaupo sa trono. Pero gaano ito kahalaga? Siya mismo ang nagkatawang tao, bagamat alam niya kung ano mangyayari sa kanya sa pagbaba niya dito sa lupa, na siya ipapako sa isang krus at mamamatay ng karumaldumal na kamatayan. Iniwan niya ang rangya ng kalangitan. Siya mismo ang nagsimula. Pangalawa, paano natin pinakita? Dahil sa kanyang kapanahunan, yun agad ang pinangaral niya sa loob ng 3 taon na pananatili niya bilang pag-uumpisa ng kanyang ministeryo. Ang kaharian, the kingdom of God, yun po ang kanyang ipinapangaral na ito ay darating. Maghahari ang Diyos sa kasalukuyan na nakikita natin. Hindi natin makita ito. Pero alam niyo ba, kung saan si Kristo sa puso ng tao, doon siya maghahari. At darating ang panahon, sa pangangaral natin ng Ebanghelyo, ang Panginoon ang maghahari sa puso ng mga sasampalataya sa Kanya at ang mga di sasampalataya sa Kanya ay mabubulid sa dagat-dagatang apoy. Pangatlo na ipinapakita rito, dahil siya ay nagkatawang tao at bagamat kaya niyang iligtas ang lahat ng tao, bilang tao na may limitasyon, kailangang ipakita niya sa atin ang isang halimbawa. So, makikita natin gaano kahalaga sapagkat tumawag siya ng mga tao na hayo sa katauhan ng kanyang mga disipulo. Hindi lamang yung 12 apostol ang kanyang tinawag, kundi mapapansin natin, mayroong 70 na tinawag ang Panginoon para ipangaral ang kanyang kaharian. No po? So pangatlong rason, ganito kasidhi yung kanyang gagawin. Talagang training niya yung 12. No? Naghudas pa yung isa. No? At pagkatapos, meron pang mga disipulo na na-train siya para ipangaral ang ebanghelyo. At ang pangatlo, yung cause na ito ay napakahalaga dahil mismo itinaya niya yung buhay niya. Tatanungin ko kayo, mahalaga ba yung inyong mga trabaho? Mahalaga. Ikaw ba mamamatay ka para sa inyong kumpanya? Hindi. Pero, importante yung ginagawa mo. Tama? Ikaw ba pagka doktor ka, abogado ka, o tindero ka, o may negosyo ka, ibibigay mo ang buong buhay mo doon at ikakamatay mo para lamang kumita yung may-ari? Hindi. Tama? Pero gaano ito kahalaga? Dahil mamamatay ang Panginoon para lamang isakatuparan ang misyon na ito. Mamamatay ang Panginoon para sa iyo at para sa akin, para ipakita gaano kakahalaga. Siya lang ang pag-asa natin. Sa bandang huli, makikita natin anong ginawa ng Panginoon. Huling bilin niya. Di ba? Pinakita niya yung huling bilin niya.
Ang huling bilin niya, talagang papakinggan mo dahil yun ang salita na iiwan niya. Gawin yung alagad ng mga bansa. Gawin ninyo. At wala tayong dahilan mananampalataya because all of us are empowered. We don't have any alibi. Kaya sabi ng Biblia, siya na hindi ako inihahayag sa mga tao, hindi ko rin sila ihahayag sa harapan ng mga anghel sa kalangitan. Siya na ikahihiya ako dito sa lupa, ay ikahihiya ako rin sa harapan ng aking Ama at ng mga anghel. Mga kapatid, wala tayong alibay para hindi tayo magbahagi ng Ebanghelyo. Magkukwento ka lang kung anong ginawa ng Panginoon sa iyo at paano sa pamamagitan ng Panginoong Kristo na bago ang buhay mo at lalong nagkaroon ng kabuluhan ng buhay mo. Bawat isa sa atin na may iba-ibang istorya at bawat isa sa atin ay may nagbahagi ng salita ng Panginoon na nagdala ng pagbabago. Marunong akong magsugal, marunong akong malasing, marunong akong pumunta sa ermita at makasama at mapunta doon sa mga club noong mga panahon na yun na ako'y nagtatrabaho pa. Pero sa habag ng Diyos, sa habag ng Diyos, naanyayahan ako sa iglesyang ito at napakinggan ko ang Ebanghelyo na nakapagbago sa buhay ko. Hindi ko kayang baguhin ang buhay ko, pero merong isang taong naawa na tumawid ng 1,000 mahigit na milya para dalhin ang mensaheng ito sa akin. Si Pastor Pats. Sinuko niya ang ambisyon niya bilang isang sundalo na marahil general na siya kung siya ay nagpatuloy. Intelligence officer siya. Pero yun ay kanyang sinuko sa Panginoon. At ang tao na nakikita nyo sa inyong harapan, ang ambisyon ko ay pansarili lamang. Na guminhawa ang buhay ko, pag ginawahin ko ang buhay ng aking mga magulang, magtrabaho sa ibang bansa, pero iniba ng Panginoon. Nang makita ko ang mata ng Panginoon na ang kahalagahan ng kaluluwa ay ganun na lang. Kung hindi mahalaga ang kaluluwa, bakit iiwanan ng Diyos ang langit para maging misyonero at abutin ka? Ganon ka kahalaga sa Kanya. Siya ay nagpunta rito upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. At kung tayo ay tagasunod ni Kristo, ayon sa ating nakita, the word follower is also the word for not only imitation. Yung sinabi ni Pastor, maganda yung imitation eh. Pero further than that, alam niyo ba kung ano yun? Mimic. Mimic. Ano yung mimic, Pastor? Pag ginaya ko, yung tunog ng pusa, sound, pero pusa ba ako? Hindi. I am now mimicking, ginagaya ko. Yun yung word na be ye followers of me as I follow Christ. Mimic me as I mimic Christ. So, ang tanong ngayon, sa oras na ito bilang anong hamon sa atin is, are we mimicking the heart of Christ for souls? Kaibigan, kung nandito ka, at marahil may mga bagay na hinahanap ka at hindi mo natagpuan, yun ay dahilan sa merong puwang sa puso mo. Merong void sa puso mo. Merong bakante sa puso mo na walang ibang pupwesto dyan kundi ang Panginoong Jesucristo. At doon mo lang malalaman kung ano ang dahilan ng buhay. Itong nasa harapan nyo at ang mga kapatiran na naririto ay patotoo na meron tayong kwento at iisang kwento natin. Jesus saved a sinner like me. So let's bow our heads in prayer and remember all the things that we have heard. And let us make a decision. Katulad ng awit kanina, help me reach the lost. Panginoon, tulungan mo ko para magkaroon ng compassion o habag na katulad ng sa iyo. Habag para ang kaluluwa na aking makakatabi, makakasalamuha sa mga susunod na araw, ay magawa ng paraan para sila'y kausapin patungkol sa iyo. Yung mag-abot ng polyeto, yung magbahagi ng Ebanghelyo, sapagkat ang panahon ay hindi mahaba.
Binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon. Huwag mo siyang ikahiya. God has not given us the spirit of fear, but of love, of power, and of a sound mind. Hindi ka binigyan ng Panginoon ng espiritu ng timidity o pagkamahiyain. Kung meron tayong katatakutan, isa lang, ang Diyos. And what about God? Displeasing Him. So tonight, perhaps we are making a decision as the Lord speaking to your heart. If your prayer is, Lord, create in me a heart that is like unto Thee. Help me mimic in my heart your passion for the lost. Here, my Lord, help me, use me. If that is your prayer this evening, I would like to pray for you. Can you raise your hand? Gusto ko tayong panalangin. Pastor, please pray for me. God bless you sa likod. God bless you. God bless you. God bless you. This is you're not making the decision just to please me for a raise of hand. You're raising your hand because this is a worship, a show of worship unto God, that you are saying, Lord, I am willing. Help me to have passions for souls. If that is your prayer this evening, I would like to see your hand. I would like to pray for you. God bless you. God bless you. God bless you. Anyone else? Tingnan mo, nung start tayo na 1980s, nakita ko yung mga seniors. Most of those who sat were here in the 1980s. Nandito na tayo. Ibig sabihin, yung ibang nauna sa atin, unti-unti na silang nandun na sa piling ng Panginoon. Tayo na to, mga kapatid. Let's live the rest of our lives. The golden years of our lives, perhaps. One soul at a time. May I request everyone to please stand as we close in prayer. Most gracious Heavenly Father, we again thank you, dear God, for the missions emphasis this month. Lord, let not these messages fall into deaf ears, but a heart, dear God, that has a passion for the lost. There are a lot of people outside who know not the Lord Jesus Christ. Hinahanap nila, Panginoon, ang kahulugan ng buhay. Katulad ko, katulad ng marami, hinahanap namin sa sanlibutang itong kagalakan at kapayapaan ng aming puso. Hinanap namin ito sa sanlibutan. Hinanap namin ito sa bisyo. Hinanap namin ito sa barkada. Hinanap namin ito sa kasayahan. Pero sa bandang huli, ni isa man sa mga ito ay hindi magbibigay ng kapayapaan sa aming puso, kapanatagan at katiwasayan at kasiguraduhan ng langit. At salamat, Panginoon. Bilang mga nawawalang tupa, kami iyong hinanap, kinalinga, niyakap, iniligtas. Kaya, Panginoon, ang bagong buhay na ito ay dahil po sa iyo. At dalangin ko na gamitin mo po ang bawat isa sa amin na nagsitaas ng kanilang kamay, nagsitaas ng kanilang puso sa iyo, Panginoon, upang maglapit ng marami pang kaluluwa na nangangailangan ng kaligtasan. Lord, we pray that this church will make a difference in this area of Diliman and raise up men and women who will give all their life and their hearts for the mission work, dear God. Now, Lord, we pray likewise na kung meron man sa aming gitna na hindi patiyak ang kanyang paroroonan at hinahanap niya ang kahulugan ng buhay, dalangin ko na makita niya na hindi relihiyon ang kasagutan, kung hindi isang tunay na relasyon sa nagbigay ng buhay.
ang Panginoong Hesukristo. Iniaalay namin ang aming puso sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa matawisang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. As we conclude our Missions Emphasis Month, okay, awitin po natin yung Help Me Win the Loss. But missions goes on and on and on. Help me win the loss. When I look into the places of people everywhere, let me see lost soul in danger and needed to despair. Let me see the flame approaching around the fleeting days. Those who die without the Savior are lost to hellfire's flame. Help me win the Lord and see them in their need. Help me win the Lord. Salvation costs to plead. Help me win the Lord. The Spirit is in power. Help me win the lost. Oh, use me now this song. On the second, as I gaze into the future and see the lost man's doom, help me always to remember there is an empty tomb. Jesus died for every sinner. He won the victory. Jesus lives, is the Savior. Salvation sought free. Help me win the Lord. See them in their need. Me win the Lord. Salvation costs to plead. Help me win the Lord. O Spirit, is in power. Help me win the lost. Oh, use me now this song. Amen. Salamat po sa mga nagsalita. And then, please come back on Wednesday for our prayer meeting.